Itong dekorasyon sa birthday ni Fiona ba, hindi ko pa tinanggal. Magkumunyo na lang si Fiona, nandyan pa rin, oh. Hindi pa kasi siya nasira, oh. Hindi pa siya na, ano, ito, lalo na itong mga balon. So, hindi ko naman to siya itapon. Kay Michelle pa to noon. Tinago ko lang siya, di ba? Nagamit siya ulit. Ito lang yung tanggal. Siguro hindi ko to tatanggalin dahil sa kumunyo ni Fiona, pink din kasi yung ano niya. Yung mga, ano ba, binili ko na diko ba. Hindi ko na yan siya tatanggalin, eh. Lagyan na lang ng kumunyon dyan. Baka kasi magkano pa kami dito sa bahay, mag-celebrate pa kami. Kasi dito may mga kapatid ko, no? Gandang weather ngayon. Maaraw. Maaraw ngayon. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Natapos na tong ano ko, nilagay ko dito sa dryer. May next pa, may kasunod pa. Dami nating nilabahan. Araw-araw na lang naglaba. Araw talaga ako naglalaba, no? Kaya para hindi dumami itong mga... Pero malapit na din kasi mag-summer. Summer na. Siguro sa May, mag-start na ako magsampay sa labas. Ayusin ko na yung ano ko, yung sampayan ko doon. Kita na yung ano natin. Kasi ngayon, April kasi, minsan umuulan. Tapos minsan hindi pa talaga siya araw-araw na sobrang init. Kaya sa summer ko na talaga itodo pagsampay sa labas. Ano pa rin yung tsura ko ba? Maliligo ako ngayon. Maligo tayo. Tingnan po ninyo, nagawa na naman ako ulit. Mga anak ko nag-request na naman. Wala kasi silang pasok this week. Kaya ano man. Tawag yan bakasyon nila ngayon. Kaya madaming request pag nasa bahay. Nawan ko na naman sila ng ano nila, snack nila. Sa wakas natapos na akong maglinis at mag-asikaso kay Uma. Ngayon ay kakain na ako ng paella. Ito po ang ating pagkain ngayon. May ano siya, may manok, may ano din siya, may shrimps din siya. At meron din siya ito. Ang tawag ito na, ano ito? Ang tawag ito? Yan. Tahong tawag niya. Yung mushel ba? Yan. Yan na yung natira. Ito na yung nasa plato ko. Kakain muna ako dahil gutom na ang aking mga bitok sa tiyan. Sarap ng... When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands. Dito kami ngayon sa Load and Shine. Punta ako sa Tika Max. Ano lang ako, titingnan. Tapos punta ako sa Asian store. Magbili ako ng sardinas. Dahil, sardinas lang yung kainin namin sa ni Michelle, Holy Week. Wala kasing preskong isda ngayon dito sa Plettenberg. Kaya sa September na naman ulit ang isda doon sa supermarket. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Gusto ko tong dress na to kay Fiona ba? Ang ganda, oh. Ang ganda ng mga kulay. May okra sila, oh. Bullet chili. May okra, may sinokman, ampalaya, branding. Kasi ako like ka. Meron silang malunggay. May mangga, oh.
mangga. Oh, sarap magpinakbit. Base mix. Tapos na kami ni Martin, mag-grocery. Pauwi na kami. Punta pa kami ng Lidl. Bili ng sardinas at saka yung para sa halo-halo mix. Kunti lang yung tinda nila dito na ano, galing sa atin ba, Philippines na. Mix yung sa kanila. Maganda doon sa Sigin, kaya lang layo yun eh. Malapit ito, Lodenshide. Hindi din tayo palagi pwede magpunta doon kay mahal. Siya sardinas, ikap mo. Come on. May regalo si Martin sa akin. Sabi niya, buksan ko daw. Ngayon, buksan natin. Sabi niya, bakit hindi mo pa binuksan yung karton na nasa baba? Kasi dumating to nung Lunes. Sabi ko, sa'yo naman yan, hindi yan sa akin. Wala mo na akong in-order sa Amazon. Sabi niya, in-order daw niya to para sa akin. Kaya tingnan ko kung ano to. Hindi ko talaga alam kung ano tong in-order niya. Kahapon pa niya ako kinulit na buksan ko. Sabi ko, bukas na lang kay, ano ba, busy ako kahapon, dami ko kasing ginagawa. Kasi umalis din kami kahapon. Ala, nakita ko na yung ano, yung binili ni Martin. Lokat lang si Martin ba? Buti na lang hindi pa ako bumili kasi nakita ko sa Lidl na meron silang available nito ngayong week na to. Kaya pala kahapon, ni ano niya talaga ako na, hindi na muna kami mag-grocery sa Lidl eh. Kasi nasa Lidl sana yung bibilhin ko. Tingnan ko ninyo yung binili niya. Bagong rice cooker. Ito pala yung bin-order niya. Kaya pala kinukulit niya ako ba na buksan ko na. Tagal ko talagang hindi bumili ng rice cooker ba. Kasi malapit na kasing kumunyo ni Fiona eh. Marami tayong bisita. Tayo naman yung magluluto ng kanin kaya bumili na siya. Kaya gusto ko na din sana bumili nga nung Lunes. Sabi ko, merong rice cooker sa Lidl. Puntahan natin at bili tayo. Kahapon sana ngayon. Palagi niya pumunta, ano mo sa Ribe mo tayo mag-grocery sa Lidl sa sunod araw na lang. Kasi may kailangan daw siya sa Ribe. Pumayag din ako kay, hindi naman din talaga as in dalian. Yung papunta ko sa Lidl, yung rice cooker lang naman yung sadya ko doon. At sigurado naman akong hindi talaga maubos agad yung rice cooker sa Lidl. Kaya pala na ano ako ni Martin no, na huwag mo na magpunta sa Ribe dahil, sa Lidl. Dahil may bibilin siya sa Ribe. Nag-grocery kami kahapon, pero sa Ribe kami pumunta. Nagsauli din kasi kami ng mga mineral water na ano ba. Yung yun siya. Mas malaki itong binili ni Martin. Malaki. May rice cooker na tayo. Kain na talaga tayo ng kanin. Ang cute naman ito. Gusto ko yung binili niya dahil kulay black yung binili ni Martin. Perfect doon sa mga namin doon sa taas. Tada! Ang ganda naman ito. Kaya pala kinukulit niya talaga ako kahapon. No? Nabuksan ko na talaga. Ito yung ano niya, steamer niya. Ang ganda pa nito. Ito siya, ano? Parang ano siya? Hoy, sira! Hala, may sira! Tingnan po ninyo, may sira, oh. Kaya pala ano siya, nag-ano ba? Kaya pala, sira ba to? Hindi ko sigurado kung sila kay parehas man sila. Parehas man yung ano nila, oh. Tingnan po ninyo kung makita po niya. Parehas man, diba? Ito din, oh. Kala ko sira siya. Pero, ano siya, oh? Ay, hindi ko pinatindihan. Ay, mas ano to siyang isa. Yung kabilang side parang ano siya. Yung kabilang side, may, ano siya, may diferensya siya. Kailangan sa gatong sa uli. 40 euro, ano pa naman to? 40 euro plus to bili ni Martin. Tingnan po ninyo, oh. Diba? Hindi siya, ano. Ipa-try ko muna kay Martin. Buti na lang hindi ko sinira talaga yung karton. Si Martin na magtingin yan mamaya.
pag-uwi niya. Hindi ko sigurado talaga to. Fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You fly away with me. Come and 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 fly away with me. Nasa bahay na kami, kauwi lang namin. Andito pa ako sa baba. At nakuha na po namin yung galing po pala kami sa Lodinshide. Kinuha namin yung, meron kaming appointment doon sa Auslanda Bihorde. Nakuha na po namin yung perplex-tong erklerong ng kapatid ko. Ito po ay formal obligation letter po na kailangan niyang ibigay doon sa embassy, sa interview niya. Ito naman ngayon ay sa kapatid ko na lalaki dahil nga inimbita namin siya pumunta dito. At nakuha na namin sa wakas. Hindi madaling mag-invite ng pamilya sa Pinas. Daming mga kailangan ba? Daming mga papers na kailangan, daming mga ganyan. May mga bagong mga patakaran na naman, ganyan. Sus, nang Ginoo ko. Hindi madali. Kaya sa wakas, nagpapasalamat ako, nakuha na namin. At nakapunta dito yung kapatid kong lalaki ulit. Sobrang saya ko ba? Kung pwede lang sana sabay-sabay silang lahat, no? Pero hindi naman natin kaya yan dahil una, may mga limit din sila kung ilang tao ang pwede imbitahin. Dahil nakadepende din yan sa income mo. At pangalawa, yung ticket, kung sabay-sabay ang dami, kanya pag ganyan dapat pinaghahandaan, di ba? Hindi yung bigla-biglaan dahil hindi naman tayo mayaman. At sobrang happy ko dahil na-invite namin siya ulit at pasalamat din kami kay Tobias, kay Raquela. Tulong-tulungan ba para matupad yung mga pangarap na makapunta ulit. At ni-wish ko talaga din next time na makapunta dito yung dalawa kong pamangkin. Yung dalawa kong pamangkin na anak ng kapatid kong lalaki nung namatay. Yung anak niyang panganay nag-graduate na, tapos na siya sa kanyang senior high school, tawag yun, mabago pa lang yan sa atin, no? Senior high school, kasi yung bunso naman, tapos na din sila, kasi nasa Pilipinas, diba, tapos na yung may award na naman yung pamangkin ko, napakatalino nung bata na yun, simula nag-start yun ng kindergarten hanggang ngayong high school, palagi may award, palagi talagang may magsama sa kanya sa stage at yung niya, award niya. Nakakalungkot minsan dahil hindi nagawa ng parents niya na sila yung mama at papa niya mismo mag-akyat sa stage, diba? Tayong mga parents, sobrang proud natin pag mga anak natin, mga makatanggap ng mga, ganyan ba, mga award, sobrang talino, diba? At hindi na try ng kanyang mama at papa dahil nga wala na sila, namatay na yung mama at papa niya. At medyo nalungkot din ako dahil yung pamangkin kong lalaki, nag-graduate naman yun siya sa senior high school. Nagkabulol-bulol naman ako eh. Nag siya sa story niya sa Facebook, sabi niya, Mama, Papa, graduate na ako. Sabi, naiyak talaga ako. Hindi ko talaga napigilan na tumulo yung luha ko. Sabi ko, sus, kung buhay lang yung mama at papa mo, sobrang proud yun sa iyo na nakatapos ka na ng pag-aaral. At sabi ko ba na mag-aral talaga mabuti. Sana masuportahan namin siya sa next na mag-college. Masuportahan namin siya dahil wala na nga siya mama at papa. So kami yung next na sa kanya. At sana na makaya namin na bayaran yung kanyang mga tuition sa pag-aaral niya ng college. Dahil para sa akin, gusto kong ipatry sa mga pamangkin ko yung mga hindi ko naranasan na hindi kasi ako nakagraduate ng college. Gusto ko na ipatry sa mga pamangkin ko ba. At nagsikap din naman sila, pinakita din naman nila na
hindi sila nag-aral din sila ng mabuti. Yun din yung ng pandalaw kong pamangkin, kaya ito yung bago naming ngayon. Sana magtulungan lang kami ni Raquela na mapaaral namin yung pamangkin naming lalaki para naman may maganda siyang trabaho, no? Kasi yung mama at papa ko wala din namang maibigay sila, yun mga maedad na yun. Yung papa ko konti lang yung pension. Yun nga, masaya na ako dahil dito na yung formal obligation letter, no? Nakuha na namin sa wakas. Ilang weeks din itong hinintay. 2 linggo ata namin itong hinintay. At next week na po yung appointment ng kapatid ko. At ipapadala ko lang to siya sa kaibigan ko na uuwi. Kakilala ko siya. Kasi makatipid kami ng 80 euro. Kung isend ko to sa DHL, no, magbayad ako ng 80 euro. Yung 80 euro na yun, ibabayad na lang namin sa health insurance niya na, kasi kailangan ng health insurance sa pag magpunta dito. Yun na lang ibabayad namin. Yun yung mga plano. Sana na tuloy-tuloy na to. Walang mga abere-aberya, walang mga stress-stress. Ka-stress, mag-prepare na mag-invite mo namin mga papers ang kailangan. Pag mag-invite ka ng family sa Pinas, kailangan mo ng yung kung may bahay ka, titulo ng bahay mo. Kung nag-upa ka naman ng apartment, parang kailangan mo magkuha doon sa may-ari ng apartment na pinagstihan mo na doon nakaupa ka. Parang ganyan, hindi ko. Sa amin kasi yung titulo na may bahay, mga ganyan. Yun yung pero nagpapasalamat ako dahil natapos na kami, no? Wala lang akong dapat ireklamo ngayon. Ngayon ako ay aakyat na. Dahil ang asawa ko, katatapos lang po niya magtrabaho kanina, nagdiretso kami magbiyahe agad sa Lodincia dahil yung appointment po namin ay 1:30. Matapos sana sa Martin sa trabaho alas 2. Sinabi niya sa niya kung pwede siya maagang kasi may appointment nga kami doon sa ngayon sa Lodincia. Buti naman pumayag naman. At ngayon ako ay aakyat na dahil titingnan ko kung anong ginagawa ng mga anak ko sa taas. Hindi pa rin nila alam na nandito na kami. Kasi minsan kasi narinig nila yan na may nagbubukas sa garayan. Tapos bigla na lang yan sila bababa. Ngayon walang hindi na pa ako dito. Mag 10 minutes na ako dito sa baba. Hindi pa ako umakyat. At hindi pa sila bumaba. Kaya ako na lang ang lalabas. At i-end na po natin dito ang ating kasi medyo mahaba na to. At maraming salamat po sa inyong palaging panonood sa akin. Sana hindi kayo magsasawang panoorin si Mami Rose. Mag-ingat po kayo palagi. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye-bye. Living the highs and lows.